Hi, ako si JB. Isa po akong BEd student at ako po ay isang volunteer teacher dito sa aming simbahan. Samahan niyo ako na mag-prepare o ihanda ang mga kinakailangan ko para sa pagtuturo sa mga bata ngayong Holy Week. Ang unang ginawa ko dito ay naghanap ako ng kanta, Christian song para sa mga bata na siya namang inedit ko sa Canva. At kung makikita nyo, ito ay ginagawa ko ng tar papel para mas malaki at mas makita ng mga bata. Gabi na nung natapos ko ang mga materials ko na ito. So kinabukasan, inutusan naman ako ng mama ko na bumili ng ulam namin para lutuin. So bumili lang ako ng itlog at saka ng noodles. Tapos hindi ko na po naipakita kung niluto ko ang mga ito. Pagkatapos kong magluto at kumain, agad naman ako pumunta dito sa aking trabaho para tapusin. Ang print ko naman dito ang aming tuntunin sa aming klase. Noong alas 9 na, agad naman kami pumunta dito sa simbahan para magdasal. At pagkatapos kong magdasal, agad ko namang inayos o dinagdag yung aking mga na-print na tar papel dito sa mala flip chart or visual aid na aking ginawa noon. So dinagdag ko lang siya para mas madami ang kantang kakantahin ng mga bata. Bilang isang guro, alam ko na napakalaki ang impact ng music sa buhay ng mga bata, lalo na sa ating mga guro. Dahil alam natin na dahil sa music, mas nakukuha natin ang atensyon ng mga bata. Kung hindi nyo po natatanong, nag-start po ako o nagsimula po akong turuan ang mga batang ito nung ako pa ay first year college. Hanggang ngayon, second year college na po ako. So, volunteer po ako as teacher dito po sa aming simbahan. Hindi po ako pinilit, kundi bukal sa aking kalooban na turuan ang mga batang ito. Dahil ang gusto ko na ma-achieve sa pagtuturo sa mga batang ito ay ang tinatawag nating experience. Masaya ako sa ginagawa ko sa pagtuturo sa mga batang ito. At saka, word of God ang tinuturo ko sa mga bata. Alam nyo ba na na-experience ko habang nagkaklase ako sa harap nila na merong nag-away, nagsuntukan. So bilang isang pre-service teacher or volunteer, first time kong nakita ang ganap na yun. So nung una hindi ko alam yung gagawin ko, para bang nag-stop yung isip ko ng bali 3 seconds kasi first time nga pong nangyari sa akin na merong nag-away sa harap ko mismo. And napag-ayos ko naman yung dalawang bata na yon. So happy po ako na na-experience ko yung bagay na yon. So marami na rin po akong na-experience dito sa pagtuturo ko sa simbahan. Katulad po ng expectation ko sa klase. So hindi po kasi pantay-pantay yung grade level ng tinuturuan ko. Meron pong grade 1, grade 2, 3, 4, 5, and 6. So minsan yung expectation ko po, hindi ko po nakakamit. So ang ginagawa ko po is mag-a-adjust po ako bilang isang guro. So dito po, tinulungan po ako sa paggawa ng materials ko ng aking ka-churchmate. So isa rin po siyang teacher. Nung natapos ko na pagdikit-dikitin, ito na po yung naging kalabasan niya. So andito po yung unang na-print ko noon hanggang yung na-print ko po ngayon. Kinabukasan, Friday, pumunta na ako dito sa simbahan namin para mag-prepare. I bow my head, I close my eyes and pray to God. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Tulungan niyo po kami maging isang mabait at matalinong bata. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Naintindihan ba, ne? Bakit maingay na? Everyone, please clap your hands once, twice, once. Okay. So, ready na ba ang bawat isa? Makinig tayo ha, dahil papanoorin natin kung ano ba yung nangyari sa buhay ni Jesus, no? Nung natapos na namin ang aming preliminary activity, agad ko naman sila pinanood ng Superbook. Ang pinapanood nila ay tungkol sa mga nangyari kay Jesus bago siya ipako sa krus. So as you can see, meron pa ring mga bata ang tayo ng tayo. So hinahayaan ko lang sila dyan kasi ang rason nila is gusto nilang uminom ng tubig.
we are blessed po and happy kasi po meron po nag-donate ng merienda ng mga bata. So, thank you po and God bless. So, kung makikita ninyo, nakafocus talaga ang mga bata na nanonood ng video tungkol sa buhay ni Jesus. O, ano yung ginawa nila kay Jesus? Ano yung suot-suot niya? Oo naman, Pining! Oo, parang ginawa nila sa kanya. Bakit siya may sugat-sugat? Dinati ko! Oo, tama. Tingnan natin ang reaksyon nila nung pinako na si Jesus sa krus. Tapos tingnan ninyo. Ito ay tunay nga na anak ng Diyos. Ang lalaking ito ay tunay na anak ng Diyos! So dito na part, malapit na matapos ang video na pinapanood ng mga bata. So, ang ginawa ko naman dito is nagtimpla ko ng juice para sa kanila. And yes po, hindi ko po nakunan ng video, but it's okay lang naman. So kung makikita ninyo dito, nanonood pa rin ang mga bata. So dito na part, tapos na po ang aming session. So nabigay ko na rin po ang merienda nila at saka juice. So yun lamang po. And maraming salamat sa panunood. Thank you and goodbye.